Ito na yung arko ng Santa Rosa. Ayan, ganda. So, balik kami sa tour na rin dito. At, ayan, ito nyo dito. Santa Rosa Lion Club. Okay. Ito na, meron tayong parang travel guide natin dito. No? So, ni-renovate kasi ngayon mga buses na ang dumadaan, mga team. Kaya noon, ang kasya lang sa kanya, kansela lang. Kasi medyo makikot siya. No? Tapos, ano po ang isa pang tawag sa arko o sa mga arkong tulad nito? May alam po kayo kung ano ba isang tawag sa kanya? Tawag po ng araw dyan ay bantayan din. At siya po ay literal na bantayan. Actually, kaya po siya merong, kumbaga, sa ibabaw ng towering nyo, pwede kang umakyat, may hanggang po yan sa gilid. Pwede kang umakyat doon kasi nung araw, bantayan talaga siya. Kung may darating na kaaway, o hindi siya welcome sa isang bayan, inaharang agad siya. Mahaharang siya. Kasi nung araw po, nung panahon ng Kastila, yung mga tulisan na galing Cavite, dumadayo sila dito sa Santa Rosa, hanggang Hacienda Binyan, naglulod sila, nagnanakaw. Kasi mayaman ang bayan ng Santa Rosa sa palayan, sa tubuhan, no? Hanggang sa Binyan, ganun ang sitwasyon. So para mapigilan sila, merong mga bantayan tulad ito. May isa pang arko dito. Parang very modern. So we are walking Santa Rosa. Ito pa rin sa Santa Rosa. Pag Santa Rosa kasi naalala ko Enchanted Kingdom lang. Dahil na nagala. I think din pala SM ba to? SM Santa Rosa, I think. Ito SM ba to? City Hall pala. Kala ko SM. Mukha kasi siyang SM pag yan dito eh. May creek. So continue our tour. We're here na sa Santa Rosa Church. Here sa Santa Rosa, Laguna. Pasensya na kanina. Nakubo ko lang grabe dun sa baho kasi ng creek. Ano kasi yung sensitivity ng smell ko. Yan, ang epekto pag nakupid ka. Yan ang epekto. Medyo sensitive ang pang-amoy. And we're here sa Santa Rosa, Santo Domingo de Guzman, kanilang santo. Ganda. At may talkies muna tayo before the tour kay Sir. Well, I guess I need here a telephoto or wide lens. Siya po ay galing sa Lima, Peru. Santa Rosa de Lima Kaya Santa Church. Rosa de Lima. Alin po galing sa pero yung santo mismo? Oo. Santa Rosa de Lima. Came from Lima, Peru, 1792 nung itinayo. No? Yung ibang gumawa po dito, came from China. Parang inimport siya ng mga Frailing Castilla, dinala sila dito para siyang gumawa nitong aming Santa Rosa de Lima Church. And then, nung unang ginawa yan, kaya siyempre nasisira over time, due to war, gano'n. Meron siya ang, parang, ano to, 8 santo, Opo. no, na nagsisimbolize dun sa, ano, dun sa 8, half na sinag. Bell, yung bell niya, 8. Wala na yung, Wala So, na po. 8 yung bell niya, nagsisimbolize dun sa Mga santo. saints. Santa Barbara, Santa Cecilia, San Juan Bautista, San Mateo, Santo Domingo, San Lucas, Santissimo Sacramento. So yun yung mga may 8 bells siya na malaki dito sa kanyang Here's the church. Pasok tayo.
Oh, ang ganda. Wow, ganda. Wow. Oh, nire-repaint nila yung mga ceiling eh. Kaya ang ganda niya kasi nire-restore nila yung kulay. Ganda. Ayan. Nice. Galit yung isang beggar. Nakulaki pula, sinipa yung baso ni Manong. Sinipa. Tinulungan na lang naman kasamahan namin. Galit. Bayan. Si ate talaga. Saan tayo next? After po ito museum, Yung doon. Arambulo, isa ancestral house din po. Mm. Private residential pero pinayagan naman po naman. Okay. Sige. Ano ng mga lampshade? Lampshade pa lang. Ato sa Gusaling Museo, dyan tayo. Ang ganda rin ng bahay, oh. So, ito tinutour namin kayo. Thanks to Biyaheng South for this tour. Photo walk tour na rin din. Lalakad po ba, sir? Ayan. Ito lang. Ito. May information. Nice. Schedule na kami para lumipat sa kabila. Kaya lang yung lilipatan namin, Inaayos pa daw. Pero ang design ko parehas lang. Oh, siguro may iba konting-konti lang. Like yung floor, baka gawing tiles na ang kumpanya sa makalumang. Kasi may hirap i-maintain ng kahoy. Napakahirap i-maintain. Kailangan ipo-floor wax mo. Kailangan Treatment. Eh pagka tiles, ano na lang, kahit basang-basahan lang, okay na. Tayo, Cuartel de Santo Domingo, no? Tinayo po siya 1877. Again, tinayo po, ito po yung binabanggit ko kanina, parang bantayan din po siya. Bantay din po siya ng mga tulisan from Cavite na naglulot po dito sa Santa Rosa hanggang sa Hacienda Binyan. Tawag kasi dati doon, Hacienda Binyan. At binanggit din po kanina, kami po ay part lang ng Binyan. Tawag sa amin, Baring Bukol. Kasi nga, yung part, nung kinalalagan nitong quarter ay medyo hilly or pataas na lugar. Kasi pabundok na yan, pasilang na yan. Itong quarter de Santo Domingo. So, tinayo siya para bantayan. At the same time, parang kampo ng mga sundalong Kastila. No? Then, nung panahon ng gera, ano siya, diyan dinadali yung mga rape victims, diyan tinatawag. May tawag na gano'n, Presidente Municipal. Kapitan Municipal. Yun po ang tawag ng araw sa mga mayor. Huwag po tayong tatapak doon sa mga part na may take po. Kasi weak part po yan, kaya may take na. Okay. Then dito po, Kaya po ito i-renovate na. ito po Ano yung na? Kaya inayos Medyo yung maano na. gamit. Maano na po siya. So, ito yung original style niya noon? Or... Alam ko ito napalitan ba? Pero kahoy din yung dati. Ito bago mga piyesa. Pero siya parang heritage home to na ginawang museum. Dati kasi munisipyo. 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 1820 pa. Wow, Tapos 1820s pa. na-transfer lang yung munisipyo dun sa may Arco noong 2006. Ganun katagal din. Ganun katagal. So, medyo ano na nga siya. Ito lang yan, ito lang.
Oo. Walang palengke. Wala pa yung side na yun. Sana, In-expand lang nila. In-expand lang ng 1950. Oh, grabe. Ang tagal na rin din. Eh. Tapos ito alam ko Traviesa to eh. Yung Sariles. Kinuha nila kasi ginamit nila. Tapos Matibay yan. expose. Matibay. Oo. Kasi kinisa din. Oo. Kasi medyo presko yung dating mo. Ganda. Mga sira na kasi. Re-renovate na siya. Actually may ano namin. Pag ni-renovate to, ibabalik pa rin yung mga as a museum. As a museum. Ah, okay. Ganda, ganda. Fresh air dito. Bayoneta. Ay, nakaano lang yung mga gamit dito. Gamit sa kusina. So ito yung palang lumang-lumang munisipyo. Grabe. Ito. The Brothers Show. Sino itong mga ito? Fernando, Emilio, and Arturo. Okay. The Chonko Brothers. They're still here. Ito yung medium to. Filipina na ano, portrait. Maria Evangelista Carpena. Parang siyang artist. Check natin dito. Okay. Santa Rosa Lion Club. Florentino Punzalan. More on photos and clippings na lang yung nandito dito. And also old gamit ng mga farmers. Artista? Ito yung ginawa niyong plaka sa Amerika, sa Victor Records. Ang pamagat ay ang Maya. Nakarating siya sa sa Amerika, doon siya nag-record. Artist pala siya. Singer artist. Isa sa kauna-unang recording artist ng Pilipinas. Ah. Nauna pa to kay Dolphy. Di ba may mga sarsuela nung nauna pa siya doon. Oh. Kakaiba, ang galinera ay Cabinet. compartment. Para sa ano compartment? Unan. Hindi. Matatawa kayo kung para sa inyo. Ha? Aso. Ulungan ng aso. Ito ay taguan ng manok. Ah, taguan ng manok. Sa mga hasyenda. Mga dalang manok. Hindi na kami dalang manok. Diyan nila. Nagbumuntahan kayo, diyan kinukulong. Kasi ang pet nila. Carrier. Kasi nga iaalam. Sir, yung kabila, ganun din. Oo. Ulungan din ng manok. Ito naman ay baul na pang mayaman. Bakit ito pang mayaman? Tingin nyo. Ginto ang laman. No? Pang Gawa ano? nitong inlays na to. Alam niyo ba itong inlays na to? Hindi ba siya kapis? Hindi po. Gawa po to sa buto, sa ngipin, sa sungay. Can you imagine, tatabasin niyo yung sungay na ganyang kaliliit? O yung ngipin ng hayop ganito kaliliit? O yung Pinag-design. mother of pearl na ganito kaliliit? Tatabasin mo, then iukit mo yan dyan isa-isa. Na-imagine nyo kung gaano kahirap gawin to. So kung nakaka-afford dito, mayayaman para magpagawa ka. Baul lang? Oo. Baul lang ang Sa isang craftsman, baul to na pang mayaman. Designer baul. Ang pinagkaiba niyan dun sa baul ng nasa Pagkahirap. Mindanao. Ha? Sa Mindanao, di ba may mga baul din sila? Opo, meron Sila yung din mas po. kilala sa mga Meron baul din ko. Ganun din, meron ding baul na pang mayaman doon, o pang mahardy ka, kung tawagin. Meron ding baul na pang ordinaryong tao. Papayan. Oo, malamig. Pagka naglagay ka dyan. Ngayon, refillable na. Ito, sinasalok dati. Iipunan mo. Tapayan. Namit kami kaninang parang naka-Pilipiniana na couple. So nag-photoshoot kami dito kanina. Kaya ako nakapag-video ka agad. But I'll show you the pictures. Ito sila. Sina Enrique at yung partner niyang babae.
So tuloy na yung aming photo walk. Hindi ako makashoot ng maayos kasi naka-telephoto ako. Hindi ako makapagpalit ng lens kaya ginagamit ko yung phone ko. This is the Honor 200, taking some shots. But for photo walk mamaya, kasi tour muna kami bago mag photo walk talaga eh. Tour muna bago taking some pics. And our last stop is Ancestral Home. May kwek-kwek. At uy, parang bango na to. Scramble ba to? Ay, ganda ng mga bahay dito. Ito pa lang, kitang-kita mo na eh. Lumang bahay eh. So, still here, Santa Rosa. Yung museum kanina, no, parang hindi yung original form niya. Ito yung old municipal hall since the 1930s. So, gigibain na siya, renovate. Pero yung mga museum, ililipat mo sa ibang location. So, saan na tayo? Ayan. So, check out the Union Bank. Lumang bahay si Union Bank. Uniform na uniform ang mga style dito ng mga bahay. Agad tayo. Yung mga lamp nila oh. Street lamp, street lights. Very classic. At ang dami, hanggang dulo oh. Tama naman. Meron silang bike lane. Ganda dito, grabe oh. Ano yan, bangko to bangko. So ito may food park dito. Katabi ng food park is the Ancestral Home. Ito siya. So alamin natin yung storya nito. Ayan. Hello po. Mataas. Uy, ganda ng hagdanan nila oh. Wow. Parang bago na yung kahoy nila. Gusto. Apo-apuhan na ni Mayor Angulo. Ganda. Ganda. Medyo madami-dami po kaming mamamangha sa Nagulat ako. May santo doon. May santo. Ano ba yan? Nagulat ako. Saan yun? Ayun doon. Pero ganda na ito. Kwarto na to. Wow. Pasok kayo. May maganda sa loob. Dumiretso ka sa dulo. Pasok. Ganda dito. Ito tayo may-ari. May-ari ng bahay dito. Dito po bago po yung kitchen nila doon sa dulo. Bago na po yun. Sabi kanina ni Nakaupo Mami, ako sa lumang sofa. yung CR nila, diretso. Kayang-kaya naman, matibay naman eh. Nandun na sa ilog. Oo, diretso. Diretso na. Wala pa akong septic tank. So, Tayo sa ilalim ng bahay. Ito yung mga gamit nila. Parang sabi meron daw ditong balon or well. Magpanahon pa. So, ito yung style ng bahay nila. Napakaganda. Ang laki ng bahay. May garden. Ganda. Ito ata yung bukal. Sinasabi nila. Meron silang water pump dito. Ito na yung bukal. I guess patay na yata to. Buhay pa. May laman pang tubig pero madumi na. Ayan. So, ito ata yung pagkakausapin yung mga farmers dito sila nagtumatambay. So
Sa likod tayo ng bahay. Ayan. Ayan, group pick yata. Mag-group pick yata. Group pick! Alright guys, gumagawa lang ako ng outro for this video kasi for the last part of this vlog, yung files ko nabura doon sa Samsung phone ko. It was the awarding. Pinaka-importante kasi I want to capture the awarding. Hindi ko maalala kung anong phone ko na ilagay. Pero I'm sure na backup ko siya, but wala ron sa aking files eh. So, I'll just make a quick rounds, no. Ito yung awarding ng photo contest. Si Sarah Bernardino yung nanalo nung photo contest dito sa Biyaheng South. At ito yung mga entries niya na nag-consult siya sa akin at ako na namili nito na i-entry niya for the photo contest. At marami siyang magandang shots eh. Parang meron siyang mata talaga for the photo walk. At ito yung isa, sabi ko. Ito yung medyo nahirapan ako eh. Pero sabi ko, maganda yung yung framing ng ng photo mo, i-entry mo yun. At nagulat ako, hinakot niya yung mga award sa photo contest ito. At yung mga nag-judge nito is yung from the Biyaheng South. So congrats kay Sarah at hopefully makasama natin siya sa future photo walk din, no? At saka yung mga kasamahan din natin sa photo walk na ito sila. At I'm very happy makapag-share tayo ng isang munting adventure with them, no? Nakakatuwa rin din, no? At saka I'm very thankful din ako na ang saya ng group namin for this photo walk. Sana maulit kay Biyaheng South. So maraming salamat kay Biyaheng South for the invitation. So, marami pa ako sana akong pictures niya papakita, but I want to end this video. Kasi on Tuesday, ito pala yung mga sa Biyaheng South pa. Kasi on Tuesday, ito na yung next na event na pupuntahan ko with Biyaheng South, September 17 to 18. We're going to have another tour, experiential tour. Kakaiba naman to, no? Dahil noong nakaraan it's photo walk, ngayon naman experiential tour. It's a very different kind of experience tour with Biyaheng South. I'm very glad na nakapasama ako nito. This will be my second time to be with them. At magtutour kami, gagala namin kayo sa South. At it's an overnight stay. Kaya masaya na. We're going to stay in Taal Vista Hotel. At nakita mo ito, sponsored by World Balance, Sky Ranch, at Dongfeng. Wow, Dongfeng kotse. Baka ito yung sasakyan namin, Dongfeng. So magkaka-review rin tayo, no? So yun, so maraming salamat kay Biyaheng South for inviting si na Miss Erica. So maraming salamat for the invitations, no? So I'm going to end now my video here. Maraming salamat sa mga nanood dahil pasensya na wala na akong intro dito dahil sira nga yung files ko for the intro ng awarding. Para pinaka-awarding tsaka nag-tour kami doon sa munisipyo, doon sa may Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat sa mga LGU, Binyan Santa Rosa, team ng Biyaheng South. Maraming salamat. Ano pangalan nito? Yung company nila nung may-ari nung mga highway, no, ng Calax tsaka yung Cavitex, no. So maraming salamat for organizing this. Napakaganda ng tour na to. So hopefully itong video ko, no, it will educate everyone about maggala kayo dito sa South, no. Alright, so ayun, I'll end daw my video here at prepare na ako to the next adventure. So thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment, and I'll see you guys at the next video vlog at travel adventure with Biyaheng South. Alright. Panalo, tour tayo ulit.